Langit, lupa, impyerno, saksak, puso, tuluan dugo. Sa pagtatapos ng buhay ni Juan sa mundo, saan nga ba ang kanyang kahahantungan? Patay, buhay, umalis ka na sa pwestuhan mo. Kung hindi sa payapang langit, sa nag-aapoy na impyerno. Pero may mga naniniwala rin na kapag medya-medya, sa purgatorio muna ang diretsyo. But wait, napakaseryoso naman ng topic na ito. Baka naman pwedeng chill-chill lang muna at mamasyal. Eto na nga, pero alam niyo ba mga ka-wonder, may mga pasyalang tila dadalhin na tayo sa kabilang buhay. First stop, langit syempre. Mula heaven on earth, pasyalan sa Iloilo. To Cloud9 experience sa Antipolo. Mahangin sa labas. Habang tumataas ka, gusto ko nang bumalik. Side trip baka mo. Sa purgatorio muna tayo. Para po sa mga nagbabalak umakyat ng Mount Purgatory, hindi po bihihan ng biro yung trek ng Mount Purgatory. Paano kung ang kinatatakutang impyerno, ganito pala ang itsura? Wow! Walang katapusang kagandahang likas na yaman. Ngayong gabi, maglalakbay tayo sa mga lugar na tila dadalhin tayo sa kabilang buhay. Oh my God, ang taas! Hindi lang sa ganda, kundi pati na rin sa karanasan. I wonder, may mga pasyalan ba sa bayan ni Juan na mistulang langit, purgatorio at impyerno? Sa tindi ng init ng panahon, tila ang lahat gusto na ng biyaheng langit. Sa bayan ng San Joaquin sa Iloilo, malilimutan raw ang init ng panahon dahil pagtapak pa lang sa lugar, mapapasabi ng ale, nasa langit na ba ako? Puti talaga because it is a blinding white. Because if you talk of heaven, heaven is really like a white snow ang kulay. And at the same time, pag sinabi mong puti, it's holy. Pero ang heavenly vibe rito, hindi lang nakikita, mararamdaman din. Sa halagang 150 pesos, para na raw nasa langit. Langit, lupa, impyerno. Ang ka-wonder nating si Ricky, nakarating ng araw sa langit kahit ilang saglit lang. Sa gitna ng pag-ehersisyo sa gym, sa isang maling galaw, muntik na raw matapos ang kanyang pamamalagi sa mundo. Ano po yun, yung sa barbell na yun, kasi nagkamali ako ng, ng pububuhat. Naramdaman ko na parang nag-iba dahil doon sa, siguro umakyat siguro yung BP ko, yung dugo ko sa, sa ulo ko. Pakiramdam ko na parang humiwalay. That time, kasi may mga nakikita na ako doon sa loob ng ICU room. Nakita ko na rin yung mga ko doon, yung mga parents ko noon, yung patay na. May nakikita ako ng liwanag doon. Hindi ko rin maano kung anong mukha niya. Pero alam ko siguro that time na yun, para sila ko, he is Jesus Christ, he is our God. Ang heavenly experience ni Ricky, mabilis lang daw. Para alalahanin ang kanyang naranasang kakaibang biyahe, dumayo siya sa Garin Farm. Sa bawat sulok ng lugar, may mga pag-alala sa mahahalagang pangyayari at lugar sa Biblia, tulad ng Hardin ng Eden at ang Arko ni Noah. Habang tumatagal, nagiging mas matarik ang inaakyat. Bago marating ang tuktok, masasaksihan din ang ilang kabanata sa buhay ni Jesus. Bago ang huling yugto, magdidilim. Isang tunnel o lagusan na sumisimbolo raw sa pagkamatay ni Jesus.
Sobrang gulat ako na ganito kaliwanag yung nakikita ko nung muntik na ako mamatay. May kahulugan din daw ang nakasisilaw na liwanag na ito ayon sa theologian na si Dr. Mars Catan. Sa pananampalataya ng Katoliko, ina-attribute nga yan na yung tunnel na yun, yung transition mula sa buhay natin, sa ating katawan, at pagka nakita na natin ang harap-harapan ang Diyos na siyang ilaw ng mga ilaw, no? Napakaliwanag. Sa dulo ng tunnel, bubungad ang isang malaking gate, simbolo raw ng ascension o pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos ng nakakapagod na akyatan, sasalubong ang nakasisilaw na liwanag at mga anghel. Simbolo raw ng panibagong buhay. Binigyan ako ulit ng pagkataon ng Panginoon na mabuhay. Dahil siguro kailangan pa nila ako dahil ang mga anak ko noon that time is maliliit pa sila. Ang nakita ni Ricky sa kanyang panandali ang pagpanaw at tulad din ng pasyalang ito, paalala na ang langit naghihintay sa atin sa takdang panahon. Para na raw narating ang langit kapag naabot ang ulap. Kaya tayo na sa Antipolo, kung saan isang hakbang lang, heaven is real na. Sa restaurant na ito sa Antipolo, hindi lang daw siya nang mabubusog, kundi pati mga mata dahil sa ganda ng overlooking view at parang idinuduyan sa ulap. Langit, lupa, impyerno. Ang larong pambata, gawa natin ng bagong bersyon at dagdagan ng fun. Langit, lupa, impyerno. Ngayon ikaw ay nasa langit. Ayan. At para manatiling buhay sa laro, kailangan tawirin ang hanging bridge at bumaba sakay ng zip line. Kapag nagawa ang challenge, makakamit mo ang iyong premyo. At ngayon mga ka-wonder, simulan na natin ang pagpunta sa hanging bridge. Hanging bridge. First stop ang kanilang prehistoric museum na konektado sa hanging bridge. Ganda naman. Galing naman ang pagkaka-preserve na ito. Oh. Sa mga naghahanap ng budget-friendly activities, patok ang hanging bridge dahil sa halagang 100 pesos. Pwede nang ma-enjoy ang 360 overlooking view. May habang 90 meters at taas na 100 meters ang hanging bridge. Alam mo, yung kakaiba dito sa hanging bridge na ito, usually nakikita natin hanging bridge straight lang eh. Ito medyo pa-incline, pataas. Medyo challenging to sa mga tuhod. So try na natin. Let's go mga ka-wonder! Wala naman, challenge. Mahangin dito ha. Parang ang sarap ng maglakad para kang dinuduyan. Yes! Ay, Diyos me! Ate! Wait! Bilisan kaya na. Teka! Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw! Huwag! Ah! Oh my gosh! Hirap kumita ng pera dito Kahit kabang-kaba ka na. Taas pa. What? Oh my God, ang taas. Ay, ito na! Ay, nawalan ako, Diyos ko. My gosh! Oh, yan. Basado na, Oh my gosh! Oh my gosh! Tagumpay ka, Ma'am Sue! Matatanaw sa 360 view deck ang city view ng Maynila at ang nature view ng Antipolo. So anong nyo dito para matiyak na yung mga pupunta dito magiging safe, at the same time mag-enjoy naman sila?
Mga 15 persons po. One at a time, yung Oo, tawid oo, doon opo, sa opo. hanging bridge. Yes, ma'am. 15. Pag walang fear of heights, usually yung tulay, yung hanging bridge, gaano katagal yun? Saglit lang, ma'am. Pag walang fear, oo, in 5 minutes, wala na. Kaya na, oo. Pero pagka duwag ng gaya ko, may fear Mga of heights. siguro kagaya ng nangyari sa inyo kanina, mga 15 minutes. 15 minutes sa gitna yung mga... Mayroon din ditong locks of love na perfect for lovebirds out there. Tulad sa Korea kung saan isinasabit ang mga lock na siyang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Hanggang alas 8 ng gabi bukas ang view deck. Maraming araw ang tumatambay rito paggabi para abangan ang city lights. Pagbaba naman ng ground floor, mayroon ding art gallery. Para sa huling pagsubok, kailangan sumakay ng zip line. Gaano kung kalayo to? Ilang metro? 300 meters, ma'am, from here. Yun yung pinaka-platform. Saglit lang yan, ma'am. 24 seconds, andun na kayo. Ah, talaga? Mabilis. 24 seconds, Oo, opo. nakaupo. Opo, ma'am. Di na ginagawa pa. Kaya niyo na yan. Para kunwari lang matapang. Pagano mo muna? One step lang? Kuya, teka lang. 1, 2, 3, go! Yes! Ay, kuya! Ay, Diyos ko, ang takot. Saglit lang pala. Overcome the zip line. Check! Tahimik. Tanging huni ng ibon at ihip ng hangin lang ang maririnig. Nababalot ng lumot ang mga puno at umaabot ng halos 18 to 0 degrees ang temperatura. Ito ang tinaguri ang Mount Purgatory sa Benguet. Purgatorio sa lupa. Si Durham Hale Bennett, isa siyang Katoliko. Malamig siya. Pag umakyat ka, pakiramdam mo sobrang pagod na pagod ka, waterless. Kaya niya binansag ang Mount Purgatory. Pakiramdam mo mag-isa ka. Pakikiramdaman mo ng maigi. Wala kang literal na makikitang kasamang tao, pero pakiramdam mo may mga kasama ka. Ayon sa teologya na si Dr. Marcelino Catan, ang purgatorio ay paniniwalang Katoliko. Ito ay sa turo ng Katoliko. Pag namatay ang tao, meron tinatawag na particular judgment. Ito ay private, personal, yung taong lang yon. Bakit tahimik, ganyan, nanggagaling yan sa peaceful hope. Ikaw ay nagdurusa, pero yung pagdurusa mo, siya apoy ng condemnation na parang sa impyerno. Ito ay may tuturing na purifying fire. Noong medieval age ng Kristyanismo, itinuturing ang purgatorio na isang bundok, puno ng apoy at mga mahiwagang nilalang kung saan ang mga naglalakbay ay nagkakaroon ng mga nakakatakot na pangitain. Ganyan daw ang mga nararanasang kababalaghan sa Mount Purgatory sa Benguet. Ang ka-wonder nating hiker na si Eliza, mahigit 20 bundok na raw ang naakyat niya mula 2020. Noong nakaraang taon, sa unang pagkakataon, ay inakyat niya ang Mount Purgatory. Ang dapat sanang ordinaryong hike, nabalot raw ng kababalaghan. Pumasok po kami sa Mosi Forest, mahabang lakaran na trail. Ina-enjoy ko po yung view, nagpe-picture, nagve-video, and hindi ko po namamalayan na nauuna na pala ako sa kanila. At doon ako may naramdaman na parang may kasabay ako na naglalakad doon sa trail. Ngayon, muling aakyatin ni Eliza ang Mount Purgatory. Ang buong ruta may habang 26 kilometers at binubuo ng 6 na bundok. Ang Mount Mangageo, Mount Pak, Mount Purgatory, Mount Bakyan, Mount Tangbao, at Mount Komkomhol. Ayon sa DNR, isa ang Mount Purgatory sa major hike na may 6/9 difficulty level. Andito po tayo sa may Japas Jump Off kung saan nagsisimula itong trek natin. Itong unang bundok is paahon,
And then pagdating natin doon sa Mount Mangagew is community na po 'yon. Mga 1 oras hanggang sa may first peak po. Sa unang bundok, matatanaw ang mga nagtataasang Benguet Pine. Para po sa mga nagbabalak umakyat ng Mount Purgatory, hindi po bilihan ng biro yung trek ng Mount Purgatory. Mga ka-wonder, after 1.5 hours ng paglalakad natin, nakarating na po tayo sa first peak, which is yung Mount Mangagew. At ang susunod naman po natin na pupuntahan ay ang second peak, Mount Pac. Kung nakikita nyo po yung malaking bundok na yon, nandun po siya sa likuran nun. Dito mas malaki ang mga daanan, may sementado at hindi. Dito sa Mosi Forest, bawal na pong sumigaw, bawal ang magkasabay sa daanan kasi naaapakan yung mga gilid-gilid na halaman. Pagpasok pa lang, mararamdaman na agad ang lamig ng hangin. Ang nakabibinging katahimikan. Mas umihirap na rin ang lakarin paakyat. Pagpasok namin, assault na agad. Pero ang kagandahan doon, malamig yung klima ngayon kaya hindi siya gaanong pagod. Dito rin matatagpuan ang oldest mossy tree. Ang lumot sa lugar halos hindi na raw nawawala kahit tag-init. Malaki ang epekto ng malamig at mahalumigmig na klima ng lugar kaya madaling mabuhay ang mga lumot. Tulad ng carpet moss, isang uri ng lumot na tumutubo sa lupa at mukhang lunti ang carpet kapag kumapal. Here, welcome to the second peak, Mount Pac. Pagkalipas ng 45 minutes, narating na nila Eliza ang tuktok ng Mount Pac. Dito sa Mount Purgatory, ang dami nating mga pwedeng makita. Sa halaman, marami na din po kami dito. Pero may mga hindi pa na-identify ang kanilang mga scientific name. Actually, may mga nag-try ng nag-research pero hindi naman nila nakaya kasi sabi nila parang unique nga yung mga nandito. Mula sa Mount Pac, nasa 2 hanggang 3 oras na lakarin papunta sa tuktok ng Mount Purgatory. Ang daanan patungo sa Mount Purgatory tila walang hanggang daan pataas. Pero sa hinaba-haba ng posisyon, este ng akyat bundok, sa tuktok pa rin ang tuloy. Welcome back to Mount Purgatory's peak, Eliza, at syempre, picture-picture the second time around. Hindi porket Mount Purgatory yung pangalan niya, dapat na tayo matakot. Isipin natin na ano yung maganda o ano yung malalaman natin doon sa bundok na pupuntahan natin. Talaga naman sa tindi ng init ng panahon, biro ng marami, para kang sinisilaban sa impyerno. Pero paano nga ba isa sa larawan ng lugar kung saan nagngangalit ang apoy at nanunuot sa katawan ng init? Tila ganyan sa loob ng isang bulkan. Tulad ng mayo na nag-aalburoto na naman. Bagamat abo ang ibinubuga nito, walang dudang nagpupuyos din sa init ang kaloob-looban nito. Yung image naman ng impyerno, kasi maraming simbolismo din na ginagamit, na sulfuric fire, di ba? Doon nanggagaling na talagang ano. Pero yun talagang permanenteng paghihiwalay sa Diyos. 3 dekada na ang nakalipas nang nayanig ang mundo ng pagsabog ng bulkang Pinatubo. Maraming buhay at kabuhayan ang nasira. Ang abong ibinuga ng bulkan, tila madilim na kumot na bumalot sa ilang panig ng mundo. Tila impyerno sa lupa raw ang naranasan ni Tatay Betri ng Barangay Inararo sa Porac, Pampanga nang sumabog ang bulkan Pinatubo noong dekada 90. Pumutok na yung bulkan na yan, lagi pong lumilindol ng napakalakas. Kaya po kami noon po, mag-iyakan po kami na akala namin po ay talagang katapusan namin at kamatayan na. Pero paglipas ng ilang taon, ang lugar na nabalot ng kalamidad noon, nagsisilbi ngayong daan tungo sa isang
paraiso. Mga ka-Wonder, ngayon naman sasamahan tayo ng ating driver na si Kuya Moises papunta sa hidden gem ng Pampanga na kung tawagin ay Tutulari Avatar Gorge. Let's go! Yes, sir. Ano po, sir? Matapos ang mahigit sa 30 minuto na off-road adventure, bumungad ang isang tanawing tila nasa ibang mundo sa ganda. Ang Tutulari Avatar Gorge. Ayon sa kasalukuyang IPMR o Indigenous Peoples Mandatory Representative ng PORAC na si Norman King, nabuo itong gorge na to. Ito ay daanan ito ng mga tao bago pumutok yung bulkan. Tapos may isang portion na kung saan doon tumutulo yung tubig. Ganda dito. Sana may ganito sa amin. Wow, nice. Parang nasa ibang lugar ka. Trivia time mga ka-Wonder. Alam niyo ba na nabuo ang Gorge na ito mula sa pagguho at pagdaloy ng tubig matapos ang pagsabog ng bulkang Pinatubo? Walang katapusang kagandahang likas na yaman. Ito na yung Tutulari, guys. Uy, may tubig na. At syempre pa mga ka-Wonder, kapag ganitong kaganda ang view, hindi pa pwedeng hindi mag-picture dito. Kaya ready naman ang aking cellphone. Kaya Tatay B3, Tatay Rolly, let's take selfie ourselves. Okay? Alright, 1, 2. 1, 2. Ang dating pinsala ang dala, ngayon ay kabuhayan na ang bigay sa ating mga kapatid na Aita. Malaking pasalamat namin po at itong pag-tour guide namin ay bilang nakatulong din sa aming pangailangan at aming pamilya. Langit, lupa, impyerno. Sino ba naman ang ayaw makarating sa langit at hindi mabulid sa impyerno? Kaya dito pa lang sa lupa, maghanda na. Pero ngayon tag-init kung kailan ang alinsangan ay talaga namang sagad hanggang buto. Mabuting mamasyal-masyal din para mapreskuhan. Hindi importante kung saan man mapadpad dahil hindi ang destinasyon ang tunay na mahalaga, kundi ang mga karanasang mapupulot sa pagbiyahe. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media accounts, iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano pa magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder! Ni Juan, bigyan ng kasagutan. I Wonder!